Ayan, hello sa lahat, Eklesiastiko pong muli. Bigyan natin ng reaction itong content ni Libayan because it seems tinamaan si Libayan doon sa last content natin. Kaya ngayon, bigyan ulit natin ng reaction ang ginawa niyang pag-damage control dito sa video niya. Ayan, mga kabatas natin, alam nyo, I would just like to, emphasize on this matter. Kasi nga, alam nyo naman yung ginagawa ng mga umaatake sa atin, dito sa ating community, sa batas natin. They employ a lot of deception. Di ba? Deception, kasinungalingan. Yan, dyan magaling si Libayan ang mag-akusa pero wala namang proof or evidence na maipakita maliban sa mabulaklak na bunganga. Naalala ko tuloy ang content ni Garawi patungkol dyan sa deception. Kung gusto ninyong panoorin, ilalagay ko sa description below ang link ng part 1 and part 2 na content ni Garawi exposing Libayan. Ngayon, I would like to also present to everyone itong kaso na ito. Itong kaso na ito sa Disini. Okay? Itong kaso na this is a landmark case. This is in relation to cyber libel, mga kapatid natin. And this was promulgated February 11, 2014. Itong style ni Libayan maglalagay ng batas sa screen niya to look good at para masabing batas natin channel niya. Pero he will barely discuss it. Mas marami ang kwento, pagpapavictim at drama lang naman ang ginagawa niya sa channel niya. This is a compilation of cases, no, na pinagsama-samang dinisisyonan ng korte. Okay? Okay? Yun ang ginawa. Pinagsama-sama. Consolidated cases ito. Pero pag hahanapin nyo ito, this is a case, mga kabatas natin, of Disini. No? Yan. Medyo mabagal kasi yung internet ko. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba kapag nag-scroll down ako? Obserbahan ninyo kung paano tumatakbo palagi ang content ni Libayan. Abay kahit hindi abogado, kayang-kayang gawin ang ginagawa niya. Konting description, pa-scroll down, pupulot ng konting statement, wala. Feeling nag-discuss na ng batas at palakpakan at bilib na ang mga kabatas. Okay. Yan. Itong kasong ito. Ngayon, pag titignan natin kasi dito mga kabats natin, and maybe I will start with the deception. O diba, palamuti lang yung batas na nakalagay sa screen niya? Sabihin ng kabatas, panoorin mo kasi hanggang dulo. Huwag kayong mag-alala, hihimayin natin muli itong content ni Libayan hanggang dulo. At titingnan natin kung i-discuss niya nga ba yung batas na inilagay niya sa screen niya. That they are employing. Ang ginagawa nila mga kabatas natin, no? Maliit ba ito? Ang ginagawa kasi nila mga kabatas natin, parang sabi niya, maliit ba? As if dinidiscuss niya yung batas, abay mukhang palamuti lang naman ang nasa screen niya dahil ang paulit-ulit na binibigyan niya ng stress ay ang salitang deception. At imbis na i-discuss ang batas na nasa screen niya, abay nagpapabiktim na naman. Gumagawa sila ng mga dummy accounts. Tapos, yung mga dummy accounts na yun yung pinangko-comment nila ng mga gusto nilang bagay. O Manuel Balinggit, ikaw ba isang dummy account? Siguro naman kabatas ka at hindi ka isang dummy account. At bakit mo na itanong yan? Dahil ba doon sa content ni Libayan? O ito pa isa, Libayan, Victor Villasin. Buong-buo ang pangalan. Sabihin mo, dummy account din yan. Mukhang kabatas din yan ah. Anyway, mukhang itong mga kabatas na nag-comment itinatakwil na ni Libayan just to save his hours. Pero Libayan, itong ipapakita kong comment, itatakwil mo rin ba ito at itatawaging dummy account? Recall, kabatas ka bang tunay? Kasi palagi mo na lang inilalaglag at pinapahamak si Libayan. Bakit ka nag-comment ng ganito? Tapos sinisisi ni Libayan ang ampalaya? Kaninong idea yan? Sa iyo? O na-comment mo yan dahil dito sa content ni Libayan? Ayan, todo damage control tuloy si Libayan. Gumawa pa ng kwento at itong mga comment na ito ay tinatawag niyang dummy account.
Kung sino man kayong kabatas na nag-comment, ayan, ipinagkakanulo na kayo ni Libayan at dami account daw kayo just to save his hours. Ano nga ba kasi ang na-pick up ninyong message kay Libayan at bakit kayo nag-comment ng ganyan? No? Yun ang pinako-comment nila ng mga gusto nilang bagay na ipapahid nila sa akin o kaya sa ating community. When it comes to dami accounts, these are the things na hindi natin makokontrol dito sa social media dahil talaga namang may mga gumagawa niyan. Pero itong si Libayan, nagdadrama na naman at may papahid-pahid pang nalalaman dahil sa na-call out natin siya doon sa isang content niya na nagtanim siya ng seed of doubt sa justice system. Akala niya makakaligtas siya dahil mismong MOD at sekretary niya nag-comment. Okay? Yun ang ginagawa nila. Ngayon, the main question here is, can our community, especially me or anyone who is doing a live stream, can they be liable doon sa mga pinapahid ng mga deceivers at saka mga sinungaling na yon? Kasi pag titignan, May pa-main question ka pang nalalaman, huwag ka nang magpalusot. Dahil sa content mong ito, you really plant a seed of doubt sa mga listeners mo. Hindi mo na yan kayang pagtakpan pa at kahit anong palusot mo at sabihing dami account, yung mga nag-comment ng doubt at galit kay Justice Leonen during the time na nag-LS ka at kinontent mo ito, hindi mo maikakaila you successfully plant a seed of doubt to your listeners because your own moderator comment this. So, sisihin mo yang si Recul dahil yung moderator mo pahamak kahit noon pa man sa issue ng death threat. yung mga kabatas natin, kukuha sila dun sa comments ng mga tropa-tropa rin nila. Alam nyo, ito kasi yun yung parang ebidensya ko. Imagine kung ganito ang professor nyo sa law school, yung maglalatag ng batas tapos kung ano-anong isisingit na salita na wala namang kapupulutang kaalaman, abay sayang oras, sayang pera. Parang sila yung gagawa ng sarili nilang ebidensya, ilalagay nila sa comment section, tapos ipapahid nila dun sa tao. Sa akin, most especially. Sound familiar? Hindi ba ganyang ginawa nila doon sa comment section sa RTIA? Binantayan nilang mabuti ang comment section, tapos ipinahid nila kay SRT. At nagreklamo pa sila sa MTRCB, pero binasura naman ng MTRCB yung complaint nila. I've discussed this before already. Kaya lang mga kabatas natin, no, marami pa rin ang hindi nakakaalam. Okay? Unang-una, cyber libel. Libel is not a new crime. Cyber libel, of course, is also not a new crime. There is only a new means of committing it, which is through ICT, no, Internet and Communications Information and Communications Technology. Tama naman siya, this is not a new crime. There's only a new means of committing it which is through ICT at iyon ang nakomit niya through ICT. Kaya siya ngayon ay may kasong cyber libel. Sa YouTube channel niya nagawa ang kasong isinampa sa kanya. Again, hindi pa siya convicted pero dapat galingan niya ang depensa niya para manalo siya dahil kung hindi, well, alam niyo na kung ano ang pwedeng itawag sa kanya. Okay? So there's nothing wrong with that. Kaya if there is no new crime, ibig sabihin, no, kung ano yung mga characteristics ng libel noon, it applies. Okay? It applies to information and communication technologies na ginagamit. Okay? Para mag-commit ng libel. O alam mo pala, bakit hindi ka nag-ingat? Banat ka ng banat, wala kang pakundangan. Tapos pag na-call out ka, panay damage control mo. Lalo ka namang nadidiin sa ginagawa mong mga palusot. Ano ba yung parang ginagawa nila ngayon na parang way to deceive people? Yun nga nagko-comment sila. Oh, katulad ba ng comment na yan? Hindi mo yan maitatanggi. Ayan, moderator mo pa yan. At isa pa, si Recul ba ang unang nag-comment patungkol sa death threat kaya ngayon may kaso ka patungkol dito? Ang unang-unang ginagawa nila ay yung kinokopya nila yung... Gumagawa ka pa ng palusot, huwag ka nang lumayo. Ayan, moderator mo nag-comment. At ang ginawa mo talagang content the last time is planting seed of doubt sa justice system.
Kaya naging ganito ang mga tumubo sa comment section mo. At kung hindi ka abogado, walang issue yan. Pero dahil abogado ka, malaking issue yan. Like for example, si Teacher Mark Reacts or any other person for that matter. Naobserbahan nyo ba? Libayan is trying his best na palabasin na ang mga nag-comment ay dami account. Pati si Alfredo Palita, no, ginagawan nila ng account kasi alam nila na itong si Alfredo Palita, kapag siya yung nagko-comment, binabasa. Iba talaga ang karisma ni Alfredo kay Libayan dahil kahit na napapahiya siya, binabasa pa rin. Pero kapag nakita nilang nag-comment ako, bigla na lang nila akong i-hide. Hindi naman bastos yung comment ko. 'Di ba? Tulad ng sinabi ko, we gave him that. Tayo yung nagbigay sa kanya yon. Wow! Ngayon, mga kabatas natin, kung ayaw na rin natin sa kanya, kayang-kaya natin siyang bitawan. And we did that. Kaya mo siguro binitawan dahil lalong tumatagal na e-expose ka dahil sa comment ni Alfredo Palita. Minsan mo pang ngang nilait si Alfredo dahil hindi mo kayang sagutin ang comment niya. Kaya ang ginawa mo, nilait mo na lang siya. Ito kasi, pag ikaw ay nag-comment na hindi, okay, hindi naman ikaw yun at nagpapanggap kang ikaw yun, of course, hindi yun pwede na maipahid o hindi yun magiging liability nung tao na actually may-ari nung account na yun. Tama, pero pag na-expose yung taong gumawa ng dami account, he will be in big trouble. Kaya advice ko sa inyo, huwag kayong gumawa ng dami account. Pwede namang gumamit ng screen name, walang muka, but be truthful at iwasang lumabag sa batas para pag na-expose, wala kang dapat ipangamba. Ang ginagawa kasi nung kabila, mga kabatas natin, no, gagawa sila ng mga accounts na kapareho ng mga accounts ng nagko-comment dito sa batas natin. Kapareho ng mga ibang vloggers dito sa batas natin. Tapos, ang gagawin nila, mga kabatas natin, they will make content out of it. Gagawa sila ng content tungkol doon, tapos sasabihin nila, o tignan mo itong taong ito, tignan mo itong taong ito, ganito yung ginagawa nila. Okay? Makailang beses na akong pinatay, mga kabats natin, sa comment section sa iba't ibang malalaking platforms. Nagrereklamo ka na pinatay ka sa comment section. Buti nga ikaw sa comment section lang, ikaw pinatay mo si Banat Bay. Diyan mismo sa channel mo, pinaglamayan nyo pa talaga. Sa social media, gamit ang mga fake accounts. Alam mo Libayan, kapag alam mong fake accounts, hindi yan makakadamage. Kaya dapat hindi yan pinapansin at lalong hindi dapat yan iniiyakan. Okay? Ngayon, meron silang pangalawang ginagawa din. Nagpa-victim na naman, palibhasa na expose siya at sasabit siya doon sa content niya. Na pwede siyang madisbar bilang isang abogado sa ginawa niya. Yung pangalawang ginagawa nila, mga kabatas natin, no, ay sila ay gumagawa ng accounts din, although they don't copy yung dati na existing account na, gagawa sila ng bago. Tapos eventually, they will pretend na sila ay kabatas natin. They will pretend na sila ay armado. They will pretend na sila ay part ng ating community. Mga kabatas. Nakakatawa itong si Libayan. Gusto pa niyang palabasin na itong mga nag-comment ay dami account. Dahil doon sa last content ko, itong mga comments na ito ang ginamit ko. At nakita niya siguro na ang mga comments na ito ay talagang related doon sa content niya. Kaya ngayon, gusto niyang palabasin na yang mga yan ay dami account. Ang hindi niya napansin, ang comment ni Recul. Tapos, they will declare things kung saan tayo daw o ako, no, ang nagpro-promote. Pansin nyo ba si Libayan, hirap na hirap ng gumawa ng kwento at palusot? At kahit anong paliwanag at palusot niya, pag ni-review ng IBP ang mga content niya, makikita nila ang dami na niyang violation sa Code of Ethics ng mga abogado. At pwede na talagang maging grounds for disbarment. Okay? Parang kunwari, I will
parang, kunwari ako o ibang tao, mahirap kasing gayahin yun sa akin kasi may checkmark yan eh. Pero maraming ginagawang account doon sa mga nagko-comment sa atin madalas kung saan gumagawa sila ng issue tungkol sa mga bagay-bagay. Like for example, Like this one, itong comment ni Recul at itong plinano nyo before. they will sasabihin nila na parang, oy, direksyon ni Attorney Libayan o sinabi ni Attorney Libayan na atakehin natin itong taong ito. Na ikalat natin yung isang hindi magandang bagay tungkol sa taong ito. Hindi ba talagang gawain nyo yan? Natatandaan nyo pa ba ito? Hindi ba si Recul ang gumawa nito at nag-encourage na ipakalat ang video ng RTIA? Okay? Yun yung pangalawang ginagawa nila. Pangalawang ginagawa nila o pangalawa na sa ginawa ninyo? So, eventually, parang iisipin ng mga tao na, well, siguro legit ito kasi nga ito ay admittedly, nag-admit na kabatas natin. O di ba ito legit kung ano-anong pinapakalat ninyo ni Recul? At ito pa, isa legit din itong comment na ito related doon sa content mo patungkol sa justice system natin. At sino ba ang justice natin, di ba? Si Justice Leonen? At wag mong sabihin yung comment ni Recul ay hindi related doon sa content mo. Tapos, sinabi niya na ito ay instructions ni Attorney Libayan o ni Caillou o ni Teacher Mark o kung sino man ng mga kabatas natin. O di ba ito yung isa sa instruction ni Recul na ipinakalat niya at ipinakalat ng mga kabatas mo? Kaya isip-isip din, Libayan, yung sekretary mo ay hindi mo asset kundi liability yan sa'yo. Tapos, sasabihin nila na, gawin nyo ito. O di ba talagang ginawa nila ito? Nakaabot pa nga ng MTRCB. Si Sean Wayne nga kung sino-sino pa ang pinagtatag. Ganyan kami dito. Ganyan kami dito. Ganyan kami dyan. Ganyan talaga kayo dyan. Banat ng banat, hindi nag-iisip. Tapos pag nakasuhan, sisigaw-sigaw kayo ng freedom of speech. Abay, abogado ka. Dapat alam mo ang mga limitation. Mga kabatas natin, because of the internet, no, especially our community, medyo malaki na. We cannot police all of them. Same thing din naman sa amin. We cannot police all of them. So bakit mo aakusahan ang ampalayagang kung pwede rin naman gumawa niyan ay ang kabatas? And we don't know all of them. Kaya ang lagi rin sinasabi sa community natin, malalaman mo kung ang isang tao ay kabatas natin o hindi kapag nakita mo na siya kung paano siya mag-react sa mga bagay-bagay, paano siya magsalita. Naku, Libayan, madaling ma-detect pagkabatas. Kasi yung tipong mali-mali na yung tinuturo mong batas, pero salamat attorney pa rin ang sinasabi. No? Yung pagiging kabatas natin, it's not parang you don't claim it. You become it. You don't claim it. Pag zombie ba, sasabihin niya, I am zombie. Hindi niya alam na zombie na pala siya. Ganun yun. Naintindihan niyo ba yung gusto kong sabihin, mga kabatas natin? Kasi ang dami... Ako hindi kabatas, pero naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. You're trying to make them feel they are belong to the community of kabatas. Na kahit hindi nila sabihin na sila ay kabatas, sa puso at isip, sila ay kabatas. At kahit mali-mali na ang tinuturo ng leader at napapahamak ni sila isa-isa, kabatas pa rin sila. Ang dami-dami nang lumalapit sa akin, no, na mga nagsasabi na according to your instructions daw, ganito yung gawin namin. Na-receive ko sa comment section. Tapos papadala nila, attorney, kilala mo ba si ganito? Kilala mo ba si ganyan? Kahit naman kilala ninyo, kapag sumablay kayo, itinatanggi nyo. Katulad niyang mga nag-comment na yan, ngayon tinatawag nyong dami account. Kasi ito daw, taong ito ay kabatas natin o kaya malapit daw sa inyo, isa daw sa mga close inyo. Tapos, ganito yung gusto niyang gawin. Ganito yung sinasabi sa amin na gagawin daw namin o kaya na prinopromote nyo daw itong ganito, itong ganyan.
O di ba talaga naman kayo ang mahilig mag-promote? Meron pa nga kayong balak na mag-promote na magkokolekta para sa mga maliliit na vlogger para pag nakasuhan sila, mayroon na kayong pondo. Yung iba pa, parang nagpo-promote daw ako ng sugal, nagpo-promote daw ako ng kung ano-anong hindi magandang bagay. Okay? So lumalapit sila sa akin. Ang daming kwento ni Libayan, hindi malaman kung paano magpapalusot. Meron pang mga kabatas natin, I need to, I need to talk about this then. There are people who are asking money in relation to my legal expenses daw. I never ask any money. I have to say that again. Hindi ka nga nangihingi pero paulit-ulit mo nang binabanggit ang gastusin mo. Kaya tuloy siguro may mga kabatas na aawa na sa iyo at eager talagang tulungan ka sa gastusin mo. Kaya wag mong isisiyan sa kung kani-kanino. Wag ka kasi paulit-ulit na para bagang nagpapaawa ka. Kaya tuloy kahit hindi ka manghingi, may mga kabatas mo na nangihingi sa kapwa kabatas to help you. Katulad nga ng sinabi mo, kahit hindi nila sabihin kabatas sila, sa puso at isip, kabatas sila. Kaya siguro gusto talaga nilang tumulong sa expenses mo. Tapos meron din humihingi, parang kumukuha ng pera at sinasabi na ako na daw yung abogado nila sa isang kaso. O baka naman mga kabatas mo yan na nag-aambag-ambag para sa kapwa kabatas nila na nakasuhan tapos ikaw ang gusto nilang tumayong abogado. Maybe that is their way to help their kabatas at the same time matulungan ka rin nila. So imbis na mapunta yung attorney's fee sa ibang abogado, sa iyo na lang mapupunta. Okay, if you haven't personally talked to me and I haven't accepted your case, it means that's not me. O ayan mga kabatas, malinaw ang sinabi ni Libayan, kaya wag mangungulekta, kausapin niyo muna siya kung gusto niya bang tumayong abogado o hindi doon sa nakasuhan bago kayo mag-ambag-ambag. Okay? Even my secretary, kahit si Ricul, even my secretary knows, hindi siya yung tumatanggap ng kaso, ako yung tumatanggap ng kaso. Kasi may mga lumalapit na rin sa akin, kailan natin ipa-file yung case. May emails, may mga messages, nagbayad daw sila. Baka naman you are not informed. Tanungin mo muna yung mga tauhan mo sa law firm. Ngayon, kung itanggi nila, ask the receipt. Siguro naman nag-i-issue kayo ng receipt. At sa mga ganyang business, dapat for legal purposes, dapat recorded ang calls. So pwede kayo mag-call trace. If you haven't spoken to me personally and I did not accept your case personally, that means that's not me. Baka naman kasi nakalimutan ni Libayan dahil busy-busy sa pagbablog. Okay? So these are people who are pretending. Grabe, sobrang daming deception. They want to, of course, they want to destroy my career. Destroy your career? Sinisi mo pa ang iba? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo kung bakit nagka-leche-leche ang career mo? Nalunod ka kasi sa views at pera na dala ng YouTube. Okay naman dati yung channel mo nung kasama mo pa si Attorney Magalong na nagko-content. Pero mukhang hindi ka na nagre-review. Bumanat ka na lang ng bumanat. Sinakyan mo na lang ng sinakyan ng mga sikat na vloggers. Iyan ang totoong dahilan kung bakit unti-unting nasisira ang career mo. Sa pagiging abogado, that's a given. You see how they attack right now, the deception. Ayan ka na naman sa salitang deception mo. May mga evidence kaming na ipapakita, hindi ba? Pero ikaw, daldal ka lang ng daldal, pero walang evidence. No, kung ano-ano ang sinasabi nila at pinapalabas nila sa social media na ginagawa ko daw samantalang hindi ko naman ginagawa. Hindi mo ginagawa? Doon sa korte ka magpaliwanag. Tulad ng sinabi ko, ulitin ko na naman, no? You don't claim to be a kabatas natin, you become one. Of course, hindi mo na mamamalayan. You become one. Kasi ang zombie hindi na nila alam kung sila nga ba ay zombie. Nagiging kabatas natin ka. Ganun yun. It's not parang porke nag-comment ka na, porke nanonood ka na. Hindi. It's a process.
Yun yung sabay-sabay tayong nag-aaral. Kaya pala nung nag-discuss ka ng age of sexual consent, yung mga kabatas mo ang lalakas ng loob na makipagbardagulan sa comment section dahil ang alam nila ang age of sexual consent ay 18 dahil ay yun ang itinuro mo. Yun yung sabay-sabay tayong nag-aaral. Tapos eventually, no, we adopt this kind of thinking. Eventually, we gain the thirst for knowledge that even if you don't say na isa kang kabatas natin ka na kasi you know it in your heart. Itong si Libayan, pwede talagang maging leader ng isang kulto. Grabe kung magsalita, talagang makukonvince ka sa mga sinasabi niya. Kaya kahit na mali-mali na yung tinuturo, bilib na bilib pa rin ang mga listeners niya. You know it in your heart. Ganun yun mga kabatas natin. Sabay-sabay na nag-aaral. Nag-post ka nga ng batas dyan sa screen mo. Till now, hindi mo pa rin dinidiscuss kung ano-anong basura ang sinasabi mo dyan. Thirst for knowledge ka nga ba talaga, Libayan? Yung batas nga, mali-mali na yung tinuturo mo, hindi mo pa rin nire-review. Thirst for knowledge ka nga ba talaga o thirst for views and money? O tama yung sinabi ni You don't claim you are, you show you are. Exactly. Kaya kapag may lumalapit na ganon, pati yung, well, of course, it's up to you to claim it. If you deserve it, you can claim it. Kultong-kulto talaga ang dating. Pero you don't need or nobody needs to claim it. Nobody will vest to you kung kabatas natin ka o hindi. Wala magsasabi. Hindi katulad dun sa Kalingap na, Kalingap na yan. Ito, Kalingap na yan. Sasabihin ni Bal Santos Matubang. Ako hindi ganon. You just become it. Why? Tulad nga ng sinabi ko, it's a transformation. It's a transformation. Anong transformation? Yung kapag mali na yung batas na tinuturo tapos paniwalang-paniwala pa rin sa iyo? Ngayon mga kabatas natin, dun sa ginagawa nila, it's very alarming because of course, we all know very well that they can file cases anytime they want. And they're doing it. They can file cases anytime they want? So ano na namang mensahe ang inihahatid mo sa listeners mo? Parang trip-trip lang ang pagkaso sa iyo? At bakit hindi mo na ata ginagamit ang salitang slapsuit? Dahil ba na-realize mo na legally speaking, the general concept of slapsuit is not applicable in the Philippines dahil wala pang law that defines and prohibits the filing of a slapsuit except in environmental related actions. At sa tingin ko, kaya bihira nang gamitin ni Libayan ang salitang slapsuit dahil magmumukha na siyang tanga sa harap ng mga abogado. Tandaan nyo, hindi nakasuhan si Libayan dahil sa gusto lang siyang kasuhan, kundi mayroong nakitang hindi tama at paglabag sa batas, kaya nga nakitaan ng probable cause. Ang pangatlo pa mga kabatas natin na gusto kong ipahiwatig din sa inyo. Pansinin ninyo, galing na rin sa bibig niya, gusto niyang ipahiwatig. So ibig sabihin, hindi naman siya sa talaga nagdidiscuss ng batas, kundi lagi na lang siya nagpapahiwatig. At dito, mag-a-apply itong mag-a-apply itong Dicini case na ito. Ang ginagawa nila ngayon, mga kabatas natin, okay? They will get comments from the comment section. Hindi naman from accounts na ginaya nila, okay? And of course, from accounts na nagpapanggap na batas natin, na we are promoting daw a kind of thinking o kaya we are promoting libel doon sa ibang tao. Observe Libayan, hirap na siyang gumawa ng palusot, hirap na siyang magpaliwanag. Hindi nila kasi makita yung paninirang puri o libel na lumalabas sa bunganga ko. Anong hindi makita? Nakasuhan ka nga at nagkaroon ng probable cause. Hindi makita? Magpaliwanag ka sa korte. Kaya ang gagawin nila to deceive people, magpa-plant sila ng mga tao na magsasabi ng mga libelous statements doon sa comment section. Nakakatawa itong si Libayan, gumagawa pa ng palusot. Samantalang yung moderator niya na si Ricul, nag-comment patungkol doon sa content niya.
Naku, Recol, ipinahamak mo na naman si Libayan. Ayan, paano pa niyan palulusutan? Tapos ipapahid nila sa akin yon. Ipapahid nila sa akin yon. Ngayon, Bakit ka kasi nag-comment ng ganyan, Recol? Tapos ipinahid mo kay Libayan. Ayan, nakasuhan tuloy siya. Tapos sisisihin nyo yung mga nagko-comment at sisisihin nyo ang ampalayagang. Numero uno yung sekretary mo na nagko-comment at nagpahid sa'yo, kaya ngayon may kaso ka. mga kabatas natin, that's not how the law works. Okay? That's not how the law works. Kaninong batas nga ba ang dapat sundan? Yung batas mo o ngayon yung batas na kinakaharap mo? Dito sa Pilipinas, okay, the author of a material, like for example, me, I'm only liable to what I say. Correct, kaya dapat galingan mo ang depensa mo pagdating sa korte dahil doon malalaman kung nag-commit ka nga ba ng cyber libel. So kung ano yung sinabi ko, yun lang yung liability ko. Ngayon, dun sa comment section, yung mga tao na nag-agree sa akin, yung mga tao na nag-like, nag-share, nag-comment in relation dun sa sinabi ko, they are not liable. Ayan, tama naman yung sinabi niya. Kahit na libelous ang comment for as long as related doon sa libelous post, hindi magiging liable for cyber libel ang commenter. Pero idadagdag ko ito. Kung out of topic na like dumagdag siya ng other libelous statement which is not related sa libelous post, magiging libel na ang comment. Kaya ingat-ingat din sa pagko-comment. Ngayon, if they said something na hindi ako ang nagsabi, and it is libelous, kung sino yung nag-comment, siya yung magiging liable. Ayun, tama naman yon. Kaya pagka nag-agree kayo, wag na kayo magdadagdag ng iba pang issue para hindi kayo sumabit. Kasi nakikita ko ngayon ginagawa sa kabila, no, mga kabatas natin, na ako daw, sinisiraan ko daw yung justice system, sinisiraan ko daw yung mga justices, yung mga judges. Because of the comments that they created themselves in the comment section. Si Recol nga nag-comment related sa topic mo. May nasabi siya kay Justice Leonen. Tapos ipapahid mo sa ampalayagang. Kung yung sekretary mo nga na pick up agad ang sinabi mo, so expect your listeners will pick up the same thing. Hindi yung ipapahid mo kung kani-kanino yung mga pinaggagawa ninyo. Recol, mag-ingat-ingat ka kasi sa mga kino-comment mo at sa mga ginagawa mo. Napapahamak lalo si Libayan. Tapos sisisihin niya ang mga bumabati ko sa kanya. Pahid kayo ng pahid, sa inyo galing ang tae. Oops, sorry sa mga kumakain. You all know how consistent I am. I am here to protect the justice system. To protect the justice system? Panoorin nyo itong content ni Kawanted. Makikita ninyo ang mga previous video niya kung gaano ka-inconsistent itong si Libayan. I will attach the link below together with the link of Garawi. Masyado na kasing mahaba ang content kong ito kung ipakikita ko pa sa inyo ang mga evidences na mula doon sa mga content ni Garawi at ni Kawanted. That is my main function here. Batas natin was created to protect the justice system. To protect the justice system, di dapat una mong pinagsabihan si Recol na dapat hindi siya nagko-comment ng ganyan. Tapos, yung mga nag-comment, sasabihin mo, dami account. And the number one threat sa justice system natin is Raffy Tulfo and Action and Raffy Tulfo and his cohorts. O tingnan ninyo, nagbintang na naman, iyan ba ang dapat na maging ugali ng isang abogado? Okay? Ayan, advisory ni Recol. Di tayo humihingi ng pera para sa anumang legal funds. Mag-base lang po tayo sa mga anumang announcement na manggagaling sa amin, mga mod admin o kay Attorney Libayan mismo.
O ayan, hintayin niyo ulit ang announcement at comments ni Recul. Napapaisip tuloy ako kung si Recul nga ba ay kabatas kasi lagi niya pinapahamak si Libayan sa mga comments niya at sa mga ginagawa niyang announcement tulad ng mga ito. Ngayon mga kabatas natin, pag titignan nyo kasi yun ang ginagawa nila ngayon na parang inilalabas nila na siniraan ko daw si Justice Leonen, siniraan ko daw yung judge dito. Hindi niya nga direct na siniraan si Justice Leonen, but he planted the seed of doubt to his listeners. Of course, he will not directly nasasabihin yon hanggang kaya niyang indirectly send the message. He will do that, but we are not stupid, and for sure lawyers are not stupid as well not to see the message he delivered. And look at the comment of Recul. Do you think walang kinalaman niyang content mo sa comment niya? Siniraan ko daw yung mga abogadong ito. Especially yung sinasabi nila na sinisiraan ko daw yung mga abogado doon sa Raffy Tulfo in action. Pag-iisipin mo kasi yung issue hindi tao, siniraan ko ba yung abogado? O nag-contradict lang ako doon sa sinabi niya? Nag-contradict? Bastos ka naman talaga, wag ka nang magmalinis. Ngayon, ang pinapahid kasi nila na kapag ako ay kukontra doon sa mga sinasabi ng mga ibang abogado, especially sa Raffy Tulfo in action, dito sa social media, sasabihin nila na parang bastos daw ako sa kapwa ko abogado. Abay, reviewin mo yung mga content mo, makikita mo na talagang bastos ka. Anyway, tulad ng sinabi ko sa inyo mga kabatas natin, no, you will eventually know everything. No? Malalaman nyo eventually lahat ng nangyayari sa kanila, no, at ginagawa sa atin, sa ating community. Everybody will know that. Malalaman natin yan eventually in due time. If I am allowed to show all the pleadings already. No? Kaya naman ang ginagawa ko lang dito kung ano yung linalabas dun sa kabila, yun yung medyo kinokontra-kontra ko. Medyo lang ba? Grabe kang nga makakontra to the extent na libelous na ang mga banat mo. Tawagin mo ba naman kaming mga peddler at PDF file protector? Akusahan mo ako ng sinungaling, wala naman akong sinabing 60 ang disbarment mo. Inam kang makakontra at inam ka rin gumawa ng kasinungalingan at inam kung gumawa ng damage control sa tuwing ma-expose ka. Kasi nga, they employ deception Maglalabas-labas sila ng kung ano-ano para panira Sino ba ang sinungaling at naglalabas ng kung ano-ano? Saan mo nakuha ang disbarment case na kwento mo? Why do you need to call these comments dummy account? Why do you need to lie about sa membership fee mo? At yang si Attorney Claire, sasabihing nagnanakaw ng oras si Raffy Tulfo. So sino ngayon ang sinungaling? Ngayon, kapag tayo ay magiging critical thinkers lang, no? Itong mga taong ito, the people who are attacking us without any basis at all. Anong no basis at all? Kaya nga dinaan na sa korte para dyan magkaalaman. Ayan, nagkaroon ng probable cause. Okay? Bakit nila kailangan mag-resort doon sa mga ganong klaseng tactics? O sino ba ang magaling gumawa ng tactics? Kaya lang, sablay ang mga tactics ninyo. Yung ipakalat ninyo na si Raffy Tulfo ay nag-death threat sa iyo. Ano yung ginawa ni Recul? Nakarating pa sa MTRCB, binasura naman. Tapos yung si Attorney Claire, sasabihin niya na nagnanakaw ng oras si Raffy Tulfo. Anong tactics meron kayo? Why do they have to deceive people? Why do they have to lie? Why do you need to lie? Ikaw at si Attorney Claire, pareho kayong abogado. Pero bakit kayo nagsisinungaling sa tao? Makapanira lang. Walang masama ang mag-criticize pero ang ginagawa mo at ni Attorney Claire kasama ng mga small vloggers nyo, sobra-sobra ng paninira.
Due process gusto nyo, di ba? O ngayon, dadaan na kayo sa tamang proseso. Kaya galingan ninyo, pagkakataon nyo na ito to prove that you are right dyan sa pinaglalaban nyo. At ikaw, Libayan, tigil-tigilan mo ang pagtatanim ng doubt sa justice system nang hindi nagko-comment si Recul at ng mga listeners mo na tinawag mo pang dami account para lang magpalusot sa ginawa mo. Bakit nangyayari yung ganon? Well, that's the very purpose then na nag-expose tayo. No, Libayan. Ikaw ang nagtuturo ng mali-maling batas, nagpapakalat ng mga fake news at paninira dyan sa channel mo. At kami at kasama ng mga ampalayagang ang nag-e-expose sa inyo. Dun sa mga ginagawa nila. Di ba? Sabi ni Analyze This Channel, matagal na akong kabatas kahit di man ako pinapansin, I still do my part as a kabatas kahit di nila ako kinikilalang kabatas. Naku, sigurado tuwang-tuwa yung nag-comment na yan. Finally, nabasa na rin yung comment niya. Kasi sa puso at diwa, siya ay isang kabatas kahit na hindi nababasa yung comment niya. At dahil nabasa na yan, lalong lalakas ang loob niyan. Well, tulad nga sinabi ko sa inyo, you don't need to be recognized. You know that yourself. Itong si Libayan talagang pwede itong maging leader ng kulto. Hindi ko sinasabing kulto siya, ha? Pwede lang siyang maging leader ng kulto. You know that yourself. Okay? You will bestow, analyze this, you will bestow yourself the title of kabatas yourself when you know you are actually a kabatas na. An Abrahano, pakinggan mong mabuti si Libayan. Hindi mo kinakailangang sabihin kabatas ka dahil malalaman mo sa mga pananalita mo at mga reasonings mo kung ikaw nga ay talagang kabatas. Ganon kasimple yun. Hindi ako magsasabi, hindi si Recul, hindi kahit sinong tao. Ikaw ang magsasabi. Because we are trying to develop certain characteristics, manner of thinking, morality, ethics dito sa batas natin. Trying to develop certain characteristics, manner of thinking, morality, ethics. Kaya naman pala natalo sa age of sexual consent, ipipilit pa ring 18. What kind of thinking is that? Morality and ethics, kaya naman pala imbis na awatin ninyo itong si Papayo, binuyo nyo pa at talagang nag-cheer pa kayo. So yan bang characteristics ang dinedevelop mo dyan sa batas natin channel? And if you acquire those already, you will know you are already a kabatas. Diba? And you will feel it too. Ang dami lumalapit sa akin, attorney, nagamit ko ito, nagamit ko yan, nagamit ko ito. Naipaliwanag ko ng maayos sa tatay ko, naipaliwanag ko ng maayos sa nanay ko, sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan ko. Yung mga itong bagay na ito. Siguro nung nagsisimula pa lang ang batas natin channel nung hindi pa toxic. Pero ngayon, wala nang kakwenta-kwenta, puro trash talk na lang. Now, balikan natin yung batas na nilagay niya sa screen. May batas naman siyang nabanggit, pero yung batas na nasa screen, palamuti lang yan. Pero ang laman ng content niya, mas marami ang basura. And you will know it. You will know it. Yan, maraming salamat mga batas natin. Meron pa tayong live stream dun sa kabila naman. Antayin niyo po ako doon. Maraming salamat. Siyempre, tulad lagi sinasabi, matulog po tayo. Ay, salamat. Natapos din natin hanggang dulo. Pasensya na at napahaba. Kailangan lang natin talagang tiyagain para i-expose itong si Libayan sa mga kadramahan at mga ginagawa niyang palusot at paninira. Anyway, that's all folks. Thank you for listening. Until my next content, take care. Bye!